Hello, magandang araw, magandang hapon sa inyong lahat. Dito na naman ang farmer ng Saudi Arabia. Tanim ako ng patatas. Tanim ako ng patatas dito. Sinitusan tayo ni Amo na itanim ko na to lahat ng tumumbong patatas. Kasi sabi ko sa kanya, nagtanim ako ng patatas, pinakita ko sa kanya yung tinanim ko isang peraso. Akala ko magagalit siya. Agoy. Natuwa man siya, sabi niya, Masya Allah. Sabi niya, itanim mo na. Tanim mo na yung iba. Tapos nung nakaraang araw, sabi niya, tinanim mo na ba yung Tinanim mo na ba yung patatas? Sabi ko, hindi pa. Palalakahin ko muna ng konti yung tubo niya. Sabi niya, itanim mo na. Ba? Hindi kan pala tayo basta-basta kasambahay dito. Hindi kan tayo taga-dinis, taga-luto. Kundi taga-tanim pa dito sa disyerto. Inati ko nga pala yung tubo dyan. Yung may tubo, yun yung kinuha ko. Hinati ko siya. Tapos yan yung itatanim ko. Medyo marami-dami din yung itatanim ko. Kasi marami ng tubo. Si bira lang naman sila papaluto ng marag. Marag kasi yung dito. Yung kadalasan ang gulay nila is marag. Ganyan. Ilang putahe lang naman ang niluluto dito. Marag. Tsaka kabsa. Yan. Wala nang iba. Kaya bihira lang ang pagluto ng gulay dito. Kaya yung mga gulay dito nagtutubuan na. Lalo na ngayon malamig ang panahon. Mabilis karoon ng tubo. Kaya yan, pinili ko lahat yan. Yung mga tubo, tsaka itanim ko dyan. Sana hindi sirain ng mga bata yung tanim ko, patatas. Kasi mga bata dito, mga halabaw. Inaararo nila yung mga tanim. Kaya minsan kawawa yung mga tanim dito. Hindi lumalaki. Hindi nabubuhay. Saway yung mga bata. Inaalagaan ko, sinisira naman nila. Kaya minsan nakakatamad magtanim. Mga bata kasi. Nung walang abono, sabihan ko kaya magpunapilan niya na abono yan para maganda yung para marami ang laman. Iking laman niya. Maaga po nagtanim dyan yung tulog pa sila. Ayun yung tinanim ko, mga na yan siya. Isang buwan. Yan. Hindi ko alam kung ilang buwan ang patatas bago magkaroon ng laman. Yan kasi isang buwan na yan tinaray ko. Tapos pinakita ko kay natuwa naman siya. Ganun talaga ang buhay. Continue lang po, magsikap lang tayo. Kasi sa bawat bangon, sa bawat umaga, may mga pamilya tayo na sa atin umaasa. Huwag lang natin isipin na para sa atin ito, hindi para sa atin mga anak. Mahirap talaga lalo na pag single parents ka. Tapos, may mga anak ka nagantay sa'yo, umaasa sa'yo. Minsan, mahirap kasi na, mahirap bilang single parent, talagang mahirap mag-isa. Pero hindi naman rason na humanap tayo ng mga kasama natin. Hindi, swertihan lang din kung makahanap ka ng partner na mahalin din yung anak mo, ay suratin mo na, di ba?
Eh, sa panahon ngayon, mahirap na humanap. Kasi kung wala kang trabaho, tapos sila yung maghahanap buhay, parang ang hirap na makisama. Kumbaga, eh, isipin din nila na kumuha lang sila ng pakainin. Kaya mas maganda talaga pag yung may sarili kang pera. Mahirap kasing umasa sa ibang tao din. Lalo pag may sarili ka ng pamilya. Dati hindi ko talaga alam yung ng buhay. Ngayon nalalaman ko na parang dati kasi pag may pera ako, sige, bigay dito kung sinong hihingi. Bigay. Kung sinong magpapautang, bigay, pautang, kahit hindi nababayaran. Tapos pag uwi ka sa Pilipinas, yung ipon mo, kunting ipon, mauubos. Siyempre pagdating mo, yung mga pamilya pupunta sa'yo, bibisita, kukumusta. Akanin nila, dami-daming mong dalang pera. Di nila alam. Tapiranggot lang. Tapos pag naubos yung pera, babalik na naman, ibang bansa. Magtitiis na naman ng 2 taon, mga ilang taon. Para na naman sa pamilya o para na naman sa pangarap. Tulad ko, may bahay. Nagpatayo ako ng bahay pero hindi pa siya tapos. Kasi mahirap magpatayo ng bahay na wala kang inaasahan na tao na talaga. Wala kang mapagkatitiwalaan. Kaya mahirap. Mas maganda yung ikaw mismo nandoon. Tapos, nasubaybayan mo yung mga tao, yung gumagawa ng bahay mo, kung maayos ba, tsaka lalo na yung mga gagastusin. Kaya dapat magiging wise. Tsaka, dati hindi ko pina-prioritize yung pag-ipon. Sige lang. Pera lang naman yan. Ngayon na-realize ko, kailangan talaga itabi mo na yung ipon mo. At saka yung natitira, yun yung pagkakashare mo para sa pamilya mo. Nagpapadala sa ibang bansa. Kasi, hindi naman habang buhay na malakas tayo. Hindi natin alam yung masusunod na araw. Hindi natin alam yung mga pangyayari pa. So, kailangan natin maglaan ng para sa atin. Diba? Kumbaga, swelduhan natin yung sarili nating pagod. Minsan, kulang tayo sa tulog. Kulang sa pag-late na yung pagkain. Kasi kailangan tapusin yung trabaho. Tinitiis natin na mag-isa lang. Na-realize ko na ngayon na kailangan unahin mo din yung sarili. Tsaka yung pamilya. Ganun, yung mga anak. Kung may asawa ka man, huwag lahat ipadala yung pera. Dapat meron ka din para sa'yo, para pag-uwi mo. Sa'yo din naman nakakasaya mga yan. Wala din naman yan silang ipon na pag-uwi mo bibigay nila sa'yo. Sa'yo din naman sila haasa. Tsaka magiging wais na lang din. Mahirap kumita ng pera. Sa panahon ngayon, lahat ng bilihin, mahal. Mahirap nang magkuskus ng CRO kubeta. Kabudlay ba? Hirap na ba? Pero tinitiis pa din. Taglamig na yun kaya maganda magtanim-tanim sa labas. Nakakatuwa din pag yung mga itinanim mo tumubo, tsaka nagbunga, parang nagiging successful ka ba? Parang ganun din sa buhay, no? Yung mga pinakirapan mo nakita mo na nagiging progress. Ganun. Pero
magandang kinahinatnan. May maliit lang yung pwesto na pinagtaniman ko, playground yan, Kaya yung mga bata dito nakakainis minsan. Yung mga tanim diyan, mga bulaklak, inaano nila, pinaglalaruan. Kaya minsan kawawa yung mga bulaklak diyan, hindi namumulaklak kasi pinipitas nila. Mga kalabaw yung mga bata dito ba, mga kalabaw, inaararo nila yung mga tanim. Hindi sila nasisiyahan na may mga tanim. Sinisira nila. Ay, naku talaga. Yung mga bata dito kakaiba. Hindi kagaya sa Pilipinas na may mga takot, may mga respeto. Dito wala. Walang mga respeto, walang mga takot. Kahit sa mga magulang nila, hindi sila takot. Sigaw-sigawan pa nila. Pero kung sa atin yan, sigaw-sigawan tayo, naku, ihanda mo na yung pisngi mo. Ihanda mo na yung pet mo sa hangir. Kulang kasi sila dito sa disiplina, yung mga yung mga konsentidor pa ba? Konsentidor. Ayaw nilang saktan yung mga anak nila. Kisyo bata pa, marunong na magmura. Sa sa mga magulang kasi yan, di sila marunong. Di nila tinuturoan yung mga anak nila ba na respetuhin tayo kahit kasabahay man lang. Ganyan lang ang ating trabaho. Minsan kinokorek ko yung mga bata dito pag mga bastos na pa. Tapos ako pa ang saway ng mga nanay. Huwag ko daw pagsabihan ng ganun. Huwag ko daw, ang hirap ng nila dito. Ang hirap ng, ang tawag dito, kung paano nila disiplinahin yung bata. Depende kasi sa magulang. Mga magulang, may iba naman na mga magulang na dinidisiplina yung mga anak. Depende na rin siguro sa mga magulang Kaya, ito, patuloy lang ang laban kahit wala namang kalaban. Well, ang kalaban ng mga kasambahay dito is pagod, puyat, homesick. Yan. Pero kung pag nalagpasan mo na yon, ay ayos na. Okay na. Yakang-yakan na yon. Kaya sipag at tiyaga sa buhay para marating mo at matupad ang mga pangarap. Lalo na pag nakatapos na yung mga anak natin, tapos yung mga anak ko, hindi hayahay na. Or hindi pa hayahay. Siyempre hindi tayo aasa sa kanila. Kailangan pa rin natin na kumayod. Or kailangan pa rin natin magtrabaho pa din para sa sarili natin. Mahirap na kasi umasa talaga naman. Kahit mga anak mo pa yan, dapat hindi tayo aasa. Kailangan may sarili tayong income ba na hawak na pera. Para meron tayong tinatawag na para sa atin. Hindi lang tayo aasa sa kanila. Kahit kanino. Kahit sa mga anak natin, sa mga kapatid. Hindi tayo dapat aasa. Wala tayong asahan kundi sarili lang natin. Na yung bagong paggawa nilang garden, may bagong halaga na naman ako. Yan. Didiligan ko na naman yan. Araw-araw. Sa lawak pa naman ng nila dito. Puro tiles. Every other day ako naglilinis ng tiles nila. Kasi maling kabuk. Bye-bye.